para sa mga kapatid natin sa Pangasinan. Maupay nga aga naman para sa mga kapatid nating Waray at paayong buntag sa mga kapatid natin sa Cagayan de Oro. Dako, extra special ang ating umaga dahil sa wakas, kasama na natin Daniela Mondragon herself. Maraming salamat po sa napakainit na pagsalubong. Mga kapatid at opo, I am finally home. Bit po ang mga dagdag na pampa-good vibes at pampasaya. Ang promise ko laging may kakaibang ngiti ang ating mga umaro. Welcome home, Dimples. Katulad nga nabanggit mo kanina. Parang matagal-tagal din natin hinintay ito. Simula nung nagkita-kita tayo ng Victorial. Yes. Para sa moment na ito. At eto na nga sa wakas sa pagdating mo, masasaya pa ang ating mga mornings. And speaking of masaya, isang pangmalakasang shout-out para sa ating nakaka-GVing welcoming committee, ang world-class talents ng Banda Kawayan. Thank you so much. At syempre, ang happy Zumba Buddies ng Mandaluyong na pinapangunahan ni na Froy Flores at Ara Bagi. Maraming salamat po at pati na rin sa fiesta nating set na ginawa naman sa nanang napakahusay na si Clary Dane. Maraming salamat! Oh, Mami
nakaka-happy guys. May nariyan rin ang ilan sa mga Solid Dimples fans! Solid Dimples fans natin, nasan kayo? Kasama din sila sa Zumba. Hindi sila kasama sa gusto lang sumayaw today, di ba? Maraming salamat sa pagsama sa atin. Lalo na today, dalawang birthday actually ang sineselebrate natin. Mami, one, ang birthday ni Dimples as a kapatid. Day 1! At two, ang kanyang legit birthday celebration. Kaya naman! Happy birthday to you! Happier! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! I-reserve pa natin mamaya yung wish ni Dimples, pero again, happy birthday, Dimples. Sa ngayon, saglit muna tayong magbalik tanaw sa naging makulay na journey ng ating bagong kapatid sa mundo ng showbiz hanggang sa pagsisimula ng kanyang pagpapangiti sa ating mga mornings. Panoorin po natin ito. Isabak man sa fierce rules. Candy Crush! Hindi Candy Crush ang pangalan ko, Orgos! Hindi Candy O Crush! kahit sa drama. Baby love! Kaya sa malayo lang muna mag-work si Mami, ha? Pero kahit naman malayo si Mami, love na love ko naman kayo eh. Stop it! Walang inaatrasahan ang ating newest morning buddy dito sa Kapatid Network. No, Mami! Nagsimula bilang Pola sa Esperanza, May ibibigay lang po ako mga... Jackie ng Tabing Ilog, Tapos, at marami pang iconic character tulad na lang ng pinalaktakang kontrabida na si Daniela Mondragon. Karma is just around the Talaga namang malayo na ang kanyang narating sa mundo ng showbiz. Ngayon, handa na ulit siya sa isa na namang panibagong hamon. At yan ay ang mas magpakalat pa ng good vibes tuwing umaga bilang bagong paboritong morning kasalo sa Good Morning Kapatid. Pero kami, handa na ba sa kanya? Wala pang isang araw, napasabak agad kami sa sayawan. Dala ang kanyang pulang maleta at kakaibang ngiti. Siguradong masasaya ang ating mga umaga kasama siya. Kaya naman mga kapatid, let's all give a warm welcome to Miss Dimples Romana. Parang na-realize ko lang, na-touch ko ako, thank you po sa nag-put together nung video. Na-realize ko lang, tanda ko na pala. Hindi naman, makagaling nagsimula. Makagaling nagsimula. Sobrang nakaka-nostalgic talaga. Alam niyo po, sobrang nagpapasalamat ako dahil this day marks a very, very special day in my life. I guess in all aspects. And I want to be able to thank you guys. But before I go through that, I want to thank my Mang Inasal family. That's a cake. That's us parang ihaw. This is my Generica family. Of course, my GMK family. This is Fortima. This is Tati Balimas and Sonyo's Steak. Sonyo's for Kids. Thank you. At asan pa ba? Ay, ayun pa pala. My Sirio Fantastic ang Portosiro family and my GOC family. At ang may Mega Mackerel family. Thank you po sa inyong lahat na I'm sure full support din para sa atin dito sa Good Morning Kapatid. And again, maraming salamat po. And I promise you that we'll bring so much more happiness and good energy. Thank you. Thank you. Thank you. So I feel so good to be in great company. And you know, we are so excited to have you here. At yan na nga po, mga kapatid, sinumalan na ni Mami Dimples ang papangiti sa atin. Once again, welcome home, Dimples! Wow! Sa'yo to galing. More TikTok! Sa'yo to galing. Magta-TikTok to tayo mamaya. More TikTok, chikahan at Bonnie, of course, at sigurado hindi na ako yung excited dito, okay? Lahat ng mga kapatid natin excited din. Ang laki-laki na ng pamilya natin, lalaki pa. Diba? Thank you. Dalang swerte yan ni Mami Dimples. Paano, tuloy-tuloy na. Tuloy na natin ang ating kasayahan dito, mga kapatid. Salubungin na natin ang araw na may dimples at pag-asa. Ako po si Chiki Rawapuro. Now, bukod sa mga pambihirang ngiti, ilabas na rin ang inspirasyon at motivation, bagong work week, bagong pagkakataon para mapagtagumpayan ang mga gawain. Ako po si Jess De Los Santos.
Being extra thankful and be extra happy, mga kapatid. Ibahagi po natin ang saya sa inyong mga mahal sa buhay. Hugs and kisses. Ako po, si Dimples Romano. Ang sweet naman. Greeting ni Dimples. Pa-opening niya. Pero para mas sweet ang araw, mag-unat-unat na. Okay, unat-unat na mga katawan. Sa mga inaantok pa, magagahan, magkape at samahan na ang inyong paborito, kompletong Yun! morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. Kompleto na na. Kompleto na. Yes, at syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman, masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, syempre, binusog na natin yung mga kapatid natin ngayong umaga. Ang dami nating pasabog at pakulo. Pero marami pa tayong inihanda para sa kanila. Di ba, Justin? Kapatid Jester. At para mas feel ang fiesta vibes, ipapasok natin ang lechon. Yun! May lechon tayo today. O, di ba? Ang patok na kutsinilyo ng heartthrob chef na si Marvin Agustin, ibibida ni Jess sa atin at titikman natin yan sa kitang-kita. At ito pa sasabi ni Doc, pag-uusapan natin ang sakit na Tourette Syndrome o TS. Ang ating resident morning doctor na live nandito. Kasama natin, nakibiyahe pa sa viral taxi driver with the TS, ha? Kwento mo sa amin yan mamaya, Doc. At next topic, hiwalayan. Sa breakup ng mag-partner, paano nga ba ang siste sa hatian ng mga naipundar? Kanino mapupunta ang alin? Sasagutin naman yan ni Attorney Buko live din sa Legal Bato. Andito si Attorney Buko. Hi, Attorney Buko. Hello. Mag-left na konti. Dito ka. Dito pasok sa frame na konti. Dito ka. Ayan o, ayan o. Isa pang pa-welcome natin sa ating bagong kapatid, ang special na edition na aking paglilibot sa kalsada. Pinusuhan natin ang iba pa nating kapatid. Sino ba si Dimples Romana? Tanong ko lang. As a certified working mom, challenging ang baon preparations. Kaya naman po mamaya ituturo namin ang easy yet cute baon making idea in Bento. Abangan yan. Isa pa pong dapat abangan, kaway-kaway sa mga batang 90s. Oy, at tabing ilang babies. Like me, my happy morning jamming session tayo kasama si tabing ilang singer OPM Queen Rock, Queen Barbie at Huggies. Live! At syempre, hindi mawawalang balitaan sa mga umaaksyong balita naman sa frontline sa umaga. Mas pinahigpit na po ang parusa sa mga mahuhuling motoristang iligal na daraan sa EDSA Busway. Simula na yan ngayong araw. At issue naman sa West Philippine Sea, China muling umalma sa patuloy na pagsasagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa ibang balita, pagkakaaresto sa family executives, pinawalang bisa ng Korte Suprema. At sa showbiz, feature ni Catherine Bernardo sa Preview Magazine, pinusuan ng celebrities at ng kanyang fans. Catherine version 2.0, agaw pansin! Bukod sa mga impormasyon at balita, mamamahagi rin po tayo ng pampabuenas ngayong umaga. Mamimigay tayo ng papremyo sa Gumoka Ako. Yun! Sino lamang po ang mechanics tuto lang sa Good Morning Kapatid. At pabonggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. Ganyan lang po yan. I-comment lang yan sa live stream ng show natin sa aming official Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mas nakaka-happy na selfie, mas winner, mas creative. Ingat lang po sa mga makakagip sa likod. Baka naliligo pa yung mga kasama niya sa bahay. Ang mapipili po naming selfie king or selfie queen of the day sa pagtatapos ng show, magwawagi po ng 500 pesos worth of loan. Oy! Kaya, Gumoka ka, go and selfie na! Every morning na yan, Mami Dim. Yes, Tingnan natin, ma'am! ha? Yes, ma'am! Mukha. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Happy birthday, Dimples!
Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mas mataas na multa sa mga dadaan sa EDSA busway kahit bawal. Epektibo na ngayong araw. Mga motorista, magpasway pa rin kaya? Pagpapaaresto ng Senado sa formerly executives na sina Lincoln Ong at Michael Yang, pinawalang bisa ng Korte Suprema. State of calamity, itinaas sa 5 pang bayan sa Oriental Mindoro dahil sa pagkalat ng ASF. Tubig dagat sa 10 lugar sa Pilipinas positibo para sa red tide. 41 Pinoy kasama ang ilang Palestino na lumikas mula sa Gaza, dumating na sa Pilipinas kagabi. Ilan pang Pinoy nag-aantay mapasok ng Egypt para maparipatriate. Ateneo Blue Eagles naghahabol ng panalo para makapasok sa Final Four ng UAAP Men's Basketball. At Korean singer Lee Junho, pinakilig ang Pinoy fans sa pagbisita niya sa bansa. Kinanta pa ang hit song ng bandang Magnus Haven. Mas mabigat na multa ang babati sa mga motoristang daraan sa EDSA bus lane kahit pabawal. Pwede na kasi silang pagbayarin ng hanggang 30,000 pesos. Sa laki ng posibleng bayaran, magpasaway pa rin kaya ang mga motorista? Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Dave. Dave, mga nahuli na bang violators ang MMDA? Jess Maui, umaga pa lang may ilang motorista na nga ang nasampulan ngayong unang araw ng mas mataas na multa para sa mga sakyang hindi pinapayagan sa EDSA bus lane. Napakamot ulo na lang ang ilang motorista ng hulihin ng mga kawani ng MMDA, LTO at HPG matapos dumaan sa EDSA bus lane kanina. Ngayong araw kasi ang simula ng pagpapatupad ng mas mahal na multa sa mga pribado at government vehicles na hindi pang emergency na pilit pa ring dumaraan sa EDSA busway. Ilan sa mga unang nasampulan ang puting van na ito na may dalang pasyenteng itatakbo sa ospital dahil sa appendicitis. Paglilinaw ng MMDA, hindi pa rin papayagan na makadaan ang pribadong sasakyan kahit emergency pa ito. Hindi na muna tinikita ng driver ng van pero pinalabas ito ng bus lane para maitakbo na sa ospital ang pasyente. Hindi rin nakaligtas sa huli ang ilang rider ng motor na dumaan sa busway sa Shaw Tunnel. Pati ang mga pulis na nakamotor na dumaan sa busway, tinikitan din. At maging mismong tauhan ng MMDA, hindi lusot. Hirit ng mga rider, nagmamadali na daw kasi sila. Ang ilan pa sa kanila, nagulat sa biglang laki ng multa. Mula kasi sa 1,000 penalty kada huli noon, mas mahal na ang multa ngayon. 5,000 piso sa unang paglabag. Sa pangalawang paglabag, multang 10,000 piso, 1 buwang suspensyon ng lisensya at pag-attend ng road safety seminar. 20,000 naman o 20,000 piso naman sa ikatlong offense at 1 taong suspensyon ng lisensya. Habang sa pang-apat, 30,000 pesos na at rekomendasyon mula LTO ng pagpapawalang bisa ng lisensya. Paalala muli ng MMDA, bukod sa mga bus ng EDSA Carousel, emergency vehicles lang ang pupwedeng dumaan sa busway, gaya ng ambulansyang may sakay na pasyente, truck ng bumbero at mga marked vehicle ng gobyernong may pulang plaka. Sa datos ng MMDA as of 7 a.m., 151 motorist na ang nahuling dumaan sa bus lane sa 3 lokasyon sa EDSA. Panawagan naman ng MMDA sa mga motorista, sumunod na lang sa batas trapiko para iwas disgrasya at hindi na rin maabala sa daan. Jess. Maraming salamat, Dave Abuel. Suspendido muna mga paghuhukay ng MMDA sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula ngayong araw. Ito ay bilang paghahanda sa pagdami ng mga sasakyan sa kalsada ngayong holiday season. Simula na ang suspensyon ngayong araw at magtatagal hanggang January 8. May ilang proyekto naman papayagang magpatuloy gaya na lang ng flagship projects ng pamahalaan, DPWH bridge repairs, flood control projects at paglalagay ng asfalto na walang kailangang road reblocking. Gayon din ang mga sidewalk improvement, drainage improvement projects sa bangketa na hindi umaabot sa kalsada, footbridge projects at emergency repairs ng Manila Water at Maynilad. Sa mga motorista naman natin dyan, posibleng magpatupad ulit ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas. Sa pagtataya ng kumpanyang Uni Oil, hanggang 3 piso ang pwedeng mabawas sa kada litro ng diesel, 50 hanggang 70 centavos naman para sa gasolina. Kung sakali, ito na ang ikatlong linggo ng rollback para sa diesel at ikalawa para sa gasolina. Ayon sa Energy Department, bumaba ang pandaigdig na presyo ng krudo dahil sa pagbagsak ng demand sa US. Nariyan din daw ang paghina ng exports ng China.
Ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pinoy mula sa Gaza. Pero ilang Pinoy ang hanggang ngayon ay di makalikas dahil sa patuloy na bakbakan ng Israel at Hamas. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Masayang sinalubong ng mga kaanak si Gemma at Palestino niyang asawa at 2 anak sa NAIA Terminal 3 kagabi. Kabilang sila sa 41 Pinoy at 7 Palestinian na nakauwi mula Gaza. Ito na ang second batch ng repatriates na ligtas na nakatawid sa Rafah border crossing. Kwento ni Gemma at ng kanyang asawa, sa 30 taong paninirahan nila sa Gaza, ito ang pinakamahirap na pinagdaanan nila roon. Pag may war talagang mahirap yung mag-stay ka doon. Dinestroyed ho lahat doon, lahat ng mga building. This war, the most dangerous. They are killing civilian, only civilian. They did not kill even one soldier. Just they are bombing the towers and the people inside during the day and during the night. Nahirapan pa silang makauwi dahil unang pinayagan lang na makalipad ay ang mga Philippine passport holder. Mga anak ko ayaw nilang sumama kung hindi kasama yung papa nila. Kaya nang payagan silang makasama ang Palestinian nilang asawa, todo pasalamat si El Jamal sa tourist visa na pinagkaloob ng Pilipinas sa kanya. I want really to thank President Marcos and his administration and his government. What they did for us really was a great effort. Even the Arab, they did not did that to us. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pag-uusapan pa nila ang mga hakbang kung sakaling hilingin ng mga Palestinong kasama sa repatriation na manatili sa bansa ng mas matagal pa. Kung gusto nilang mag-apply birang ng refugee status, ang Department of Justice po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na dudulog at mag-aaral sa kanilang request. Sa kabuuan, 75 Pinoy na ang nakauwi na sa Pilipinas mula Gaza Strip, habang may ilan na naghihintay sa Egypt. Meron na lamang 39 na Pinoy na naiwan sa Gaza. Nag-aalangan para umuwi ang mga ito dahil baka maiwan ang mga Palestino nilang kaanak. Inaasikaso na raw ng pamahalaan ang kanilang pagtawid sa Rafah crossing. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Naging takbuhan ng mga sugatan at gustong kumubli mula sa pambobomba ng Israel ang ilang ospital sa Gaza. Pero ngayon baka tuluyan na silang magsara dahil nagkakaubusan na ng pagkain, tubig at krudo. Narito ang Frontline News Abroad ni Mon Gualvez. Kabi-kabilang pagsabog pa rin ang naririnig sa Gaza sa patuloy na opensiba ng Israel laban sa grupong Hamas. Bawat pagsabog ay sinusundan ng makapal na usok. Kabilang sa nasasapul ng pagsabog ang maraming ospital sa Gaza. Kaya ang tindi ng pinsala sa mga kuha na ito mula sa satellite. Pahirapan tuloy ang sitwasyon sa maraming ospital, natakbuhan pa naman ng mga sibilyang nadadamay sa digmaan. May ilan na pilit pinagkakasya mga pasyente kahit sa mga hallway at mga sahig. May ilang ospital din na pansamantalang hindi muna tumatanggap ng bagong pasyente. Bukod sa mga pinsala sa kanilang paligid, problema rin daw ng malalaking ospital ang kakulangan sa supply ng pagkain at tubig. Problemado rin sila sa numinipis na supply sa kuryente. Hindi na kasi nakakakuha ng krudong ilan sa mga ospital na mga gamit sana sa mga generator. Nangamba raw ang ilang doktor para sa buhay ng ilang nasa ICU, partikular na mga bata. Maging ang World Health Organization, labis nang nababahala. Hospital corridors crammed with the injured, the sick, the dying, morgues overflowing, surgery without anesthesia, tens of thousands of displaced people sheltering at hospitals, families crammed into overcrowded schools desperate for food and water. Sa video namang ito na inilabas ng Israel Defense Forces, kita na dala ng ilang sundalo nila ang nasa 300 litro ng krudo. Ihahatid daw sana ito sa mga ospital sa Gaza pero hinarang daw ng grupong Hamas. Habang patuloy ang bakbakan, dumarami na rin ang mga lumilikas mula sa northern Gaza papunta sa south. Pilit pinagkakasya nga ng ilan ng sarili nila sa mga truck. May mga sakay din ng mga karwahe. Tinatayang higit 100,000 na ang kabuuang bilang ng mga lumikas. Sa kabuuan, mahigit 12,000 nang namatay sa giyera ng Israel at Hamas. 11,000 dyan namatay sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Marami sa kanila, mga bata. Ayon nga sa World Health Organization, isang bata ang namamatay sa Gaza kada 10 minuto. Nowhere and no one is safe.
nowhere and no one is safe. As more and more people move to a smaller and smaller space, overcrowding is increasing the risks of outbreaks of diarrheal and respiratory disease and skin infections. We continue to call for a ceasefire to prevent further deaths of civilians and further damage to Gaza's hospitals and health facilities. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi nakitaan ng foul play ng mga pulis ang pagkamatay ng 2 high school students sa loob ng Signal Village National High School noong Biyernes ng gabi. Siniguro rin ng Taguig PNP na magpapatuloy ang investigasyon sa nangyari. Nangako naman ng Department of Education na makikipagtulungan ito sa PNP Taguig para mapabilis ang investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang ahensya. Umapela rin ng DepEd sa publiko na irespeto ang privacy ng mga naulilang pamilya. Maging ang Taguig Police nakiusap sa publiko na huwag gumawa ng mga chismis o mga haka-haka sa nangyari. Naghabol ng panalo ngayon ang Ateneo Blue Eagles para makapasok sa Final Four ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament, habang ang Lasal pinalakas pa ang tsansa nilang maka-twice to beat advantage. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Standing in his way. 3-on-2 on the other end. Pinagtibay pa ng Ateneo Blue Eagles ang tsansang makakuha ng 4 at huling semifinal spot sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Pumasok ang Ateneo at Adamson Falcons na kapwa may 5-6 win-loss record sa torneo. 6 na puntos ang hinahabol ng Ateneo pagpasok ng fourth quarter, pero dahil sa agresibong opensa, nagawa nilang mabaligtad ang laro. Kumamada ng 18-6 run ng Eagles para makabawi sa first round loss nila sa Adamson, 62-58. It was as tough as it gets, and we expected that. You know, that's the Adamson team, that's the Adamson coaching staff. They just grind you down, and they're doing it to everybody. You know, every time they play, it's a battle, and it's never easy against them. Susubukang makasecure ng playoff para sa semi-spot ng Ateneo sa Miyerkules kontra UE Red Warriors. Agad nagpamalas ng magandang laro ang De La Salle Green Archers kontra UE. Halos buong laro naghabol ang Red Warriors pero hindi sila hinayaan ng Lasal na makalapit. Final score, 88-78. Ito ang ika-6 na sunod na panalo ng Archers. Wala pa silang talo sa round 2 ng eliminations at may tsansa pang makakuha ng twice to beat advantage. 9-3 na ang record ngayon ng Lasal para sa third place sa standings. Nanguna para sa koponan si leading MVP candidate Kevin Kiambao matapos magdala ng 17 points, 19 rebounds at 12 assists. Ito ay para sa pangalawa niyang triple-double ngayong season. Nag-step up din sa laro si point guard Mark Nonoy na umiskor naman ng game-high 25 points para sa Taft Bay squad. For me, sobrang thankful and blessed na nakakuha naman ng achievement, personal achievement. Pero yun nga, lagi ko nga sinasabi, yung goal namin is to win the championship and to compete at the highest level. And itong katabi ko dito, ito yung nag-unleash ng potential ko. And sobrang grateful ako sa kanilang lahat. Balik aksyon ng UAAP sa Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Unang maglalaro ang UE at Ateneo ng alas 11 ng umaga. Sunod ang UP Fighting Maroons at UST Tigers ng alauna ng hapon. Pagkatapos nila, sasabak naman sa laban ang Lasal at FEU Tamaraws ng 4 p.m. bago ang NU Bulldogs at Adamson ng 6 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Pinakilig naman po ni Korean Oppa na si Lee Junho ang daang-daang fans niya na dumagsa sa kanyang fan meet sa SM Mall of Asia Arena nitong Sabado. Opening number pa lang pasiklab na kaagad si Junho sa pagsayaw at pagkanta. Hindi rin nawala ang reenactment niya ng ilang eksena sa pinagbidahang hit series na King, the Land, and the Red Sleeve. At lalo pa pong napuno ng hiyawan ang arena nang kinanta ni Junho ang OPM hit na Imahe ng bandang Magnus Haven. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan, pinagdapon nung inibig.
Binasag naman po ni Daniel Padilla ang chismis na hiwalay na sila ng ka-love team niya at girlfriend na kaibigan kong si Catherine Bernardo. Sa kanyang Instagram story, nirepost po ni Daniel ang video interview ni Catherine sa Preview Magazine. May cat emoji rin ang story ni Daniel na nickname ng actress. Kumalat ang usap-usapang hiwalay na ang dalawa dahil hindi na raw nagkikitang magkasama sina DJ at Kath. Trending naman po ang pagiging cover ni Catherine sa November issue ng Preview Magazine. Very fierce at daring kasi itong friend ko na itong si Kath sa mga photos. Inulan po ng papuri si Kath mula sa iba pang mga artistang katulad nina Ivana Alawi, Sofia Andres at Ann Curtis. Sa lahat naman po ng gustong sumali sa aming Gumoka Ako Selfie Contest, eto na, imbes po na i-comment, i-PM po ang inyong mga pangmalakasang selfie sa aming official Facebook page. Bakit kaya pina-PM na, no? Hindi na comment. Inulan. Kung medyo shy kayo, muli ang mapipili po naming bonggang selfie habang nanonood ng Good Morning Kapatid. Mananalo po ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Gumoka Ko, go at selfie na. Naku, ang saya nito Parang sasali ako. Oh, sige, ito. Ganito lang mga kapatid, ganyan. One, two, three. Oh, ayan. I-PM mo lang yan, ha? Paki-PM na. PM is key. Okay? At sa ating pagbabalik, driver ng isang ride-hailing app hinahangaan dahil sa sipag at determinasyon niya sa kabila ng kanyang kondisyon. Pag-uusapan natin ang Tourette Syndrome sa sabi ni Doc. At sa legal bato, tatalakayin naman ni Attorney Buko kung ang nararapat na hatian sa napundar ng mag-ex. Nako, medyo komplikado yan. At sa kitang-kita naman samahan si Jess sa pagbisita niya sa restaurant na sikat na 90s actor na kaibigan din ni Dimples. Yeah. Si Marvin Agustin. Ang sarap niyan, Oo. At sa working mom po, iba't ibang bento pakulo para siguradong ubos ang baon ng ating mga chikiting. Gagawin natin po yan mamaya. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Isang ride-hailing app driver ang hinahangaan dahil sa kanyang sipag sa trabaho. No excuses, ika nga, kahit pa may iniinda siyang Tourette Syndrome. Kinilala mismo ni Doc Dex Macalintal ang ating Lodi driver. Panoorin natin to. Pumipitik, pumapadyak at pumipikit-pikit. Ilan lamang yan sa mga kapansin-pansing sintomas ng Tourette Syndrome na nararanasan ng mga tulad ni Marlon. Itinuturi itong pambihirang kondisyon dahil isa lamang sa 1,000 tao ang tinatamaan nito. Wala pang paliwanag ang siyensya kung ano talaga ang nagdudulot ng Tourette Syndrome, pero iniuugnay ito sa mga abnormal mutation ng genes na maaaring makaapekto sa utak. Si Marlon Fuentes na mayroong Tourette Syndrome, 19 na taon nang nagtatrabaho bilang driver. Bali, nag-start sa akin, sir, ano pa lang ako nun, mga 6 years old. 6 years old. Simula sa akin yung mga sign niya, ganong edad ko, papikit-pikit na ako nung una. Okay. Mga konting yan, moving sa mukha, walang mga tics, kung may papalit na iba. Kung mapapansin po natin, ang sabi ni Sir Marlon, siya ay unang nakaramdam ng mga tics at around 6 years old. Ito ay isa sa mga typical na presentations ng Tourette Syndrome kung saan ang mga bata ay nakakaranas ng mga tics katulad ng nararamdaman ni Sir. Around mga 2 to 10 years old, minsan nga hanggang 15 anyos. O yung iba, lumalabas din ito ng 18 anyos sila. Kaya itong mga ganitong klase ng mga tics, kapag ka po mayroon kayo nakikitang ganyan sa inyong mga kapatid o sa inyong mga pamilya, mainam na patingin agad sila sa kanilang mga doktor. Nung nagsimula yung dumami na siya, nung may pamilya na ako. Kasi siyempre, andun sa punto kanina, sa puntong masyado na maraming iniisip. Kasi yung pasintex, nagbibigay, nagtitrigger sa kanya rin yung pag-stress ka. Okay. Siyempre, may pamilya ka. Nung time na yun, maliit ang mga anak ko, wala akong trabaho, hindi ko natatanggap. Una, hindi
hindi ako natatanggap dahil ganito ako. So sobrang mabigat. No, kaya dati sa punto na parang yung isip mo hindi mapahingi. Ang nararanasan ni Marlon ay ang halimbawa ng tinatawag na motor tics o involuntary movements ng iba't ibang bahagi ng katawan gaya na lamang ng kamay, ng paa, ng leeg at ng mata. Nag-viral naman si Marlon dahil sa kanyang mga videos kung saan kita ang kanyang mga karanasan bilang driver na may Tourette. Pag sa kanya pag nakita yung mga tics ko gumagana, so siya nagugulat sila. May mga time na parang sabihin na parang sir, pakitabi na lang, bababa na lang kami. Kasi parang delikado. Yung mga ganun scenario. Pero mukhang malikot man ang pagmamaneho ni Marlon, ni isang beses ay hindi pa raw siya nakaranas ng aksidente. Kaya sa kabila ng tila kakaibang karanasan ay wala pa namang buhay ang nalagay sa panganib dahil kay Marlon. Sa halip ay mas marami pa nga ang tila na bago dahil nabigyan ng inspirasyon ng kanyang dedikasyon sa trabaho. Kaya sa susunod na makakasakay tayo ng parang tila kakaiba, huwag muna po natin silang husgahan. Sa halip, ilagay muna po natin ang ating mga sarili sa kanilang kinalalagyan. Ingat po! Ayan, at para mas palawigin pa ang usapan tungkol sa Tourette Syndrome, kasama natin of course si Doc Dex Macalintal. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. Ang ganda ng storya mo at saka talagang ikaw talaga naka-experience kung paano nasa kalye nakasama siya. Tinanong ko nga sa'yo nung nagda-drive si Mark, di ba? Marlon. Hindi ka ninenervyos. Hindi po, kasi focus kasi sila. At itong mga taong may Tourette syndrome, kapag mas focus yung activity nila, mas nagle-lessen actually yung kanilang Tourette's, yung mga tics nila. So, ibig sabihin, Doc, yung tics, hindi yan throughout the day. May periods lang o nag-iiba-iba yan per cases? Depende sa kalagayan ng pasyente. Kapag more stressed sila, mas tumataas yung probability na magkaroon sila ng tics. Pero kapag mas relaxed sila or mas focused sila, may posibilidad na mabawasan yan. And speaking of tics, Doc, paano yan pagtulog sila? Meron din ba silang gano'n? Ayan, good question. No, tinanong natin kay Marlon kasi una, hindi niya alam kung kapag katulog siya, may tics siya. So, tinanong din natin yung asawa niya. Sinasabi ng asawa na minsan meron, minsan wala. Meron din tayong mga pasyente na may tics din sila habang tulog. So, nangyayari pa rin yung tics habang tulog. Pero kapag nandun na sila sa deep sleep, mas relax nga. Pagka mas relax yung state, nawawala din. Pwede rin mas. May pahinga pa rin naman. Pahinga pa rin. Look, may question ako kasi dati, tinitignan ko yan Sabi nila dati magnesium helps daw. Totoo. Well, hindi pa siya proven, pero tama po pwedeng makatulong din ang magnesium. Some people, diba? To relax. Yes, to relax. Kasi yung magnesium supplements po natin, nag-a-act sila sa ating mga receptors called the NMDA receptors. At maaari itong makatulong talaga sa pag may problema neurologically. So katulad ng kunwari, may migraines, may continuous seizures. Matatandaan ninyo kapag kayong mga nanay, tumataas yung blood pressure ninyo kapag kayo ay buntis. Tapos manganganak kayo, tinuturukan kayo ng magnesium sulfate. Kasi hindi siya para mapababa yung blood pressure, but para makontrol ang seizures. Para hindi magkaroon ng seizures. Parang seizures mismo. Yes, yung seizures mismo. Doc, yung tics, dalawang klase lang, vocal or motor tics. So either sa pagsasalita o sa katawan, paggalaw. Pero pwede ba yung magsabay? Okay, ganito yan. Ang tics ay iba sa Tourette syndrome. Okay. Yung tics, meron tayong dalawang klase. Yung motor, yung gumagalaw-galaw yung katawan, gumagalaw-galaw yan. At saka yung vocal. No? Yung vocal tics, pwedeng humming, pwedeng sasalita ng kung ano-ano, pwedeng obscene yung sinasabi nila. Magkaiba yon sa Tourette syndrome. Okay. You will only be diagnosed with Tourette syndrome if over a year, meron kang dalawang motor tics at isang vocal tic. Dalawang motor tics at saka isang vocal tic kapag sa isang taon. So kailangan heightened. magkasama Yung talagang sobra. Yes, kumbaga parang hindi po pwedeng pipikit-pikit ka lang tapos may Tourette ako. Hindi ganon. Now, dapat pipikit-pikit ka, mag-iikot-ikot yung katawan mo. Yan. So tatlong motor tics. And then minsan may humming. Pwedeng humming lang actually. Yun na yung vocal tics. Can I just say, diba, Doc, na parang it's very interesting to me kasi some kids, diba, they show tics, no? Because is it related to ADHD? Po pwede. Diba, no? Yes, good. Kasi that's a difference that you have to go to a doctor for. Kasi sometimes you can say it is Tourette's. Yes. Pag minsan nado-doctor Google ka kasi, diba? Ang hirap yan pag magulang ka, diba? Hindi mo mahintay yung appointment. You wanna check on your own. Or kung medyo may in denial stage ka, diba? Na ayaw mong tanggapin yung sinabi ng doktor, you would research on your own. Very, very crucial that we listen to the doctors because nga, some kids actually
show tics, no? Tics, Doc? yeah. Pero akala nila ADHD Oo. or Tourette's. kabaliktaran naman. No, pero tandaan din natin na ito pong tics na to, itong Tourette syndrome is also related talaga to ADHD. Meron din siya to anxiety disorder, OCDs, maaari din. So, kinakailangan talaga magpa-check up kasi you have to control all those symptoms para makontrol mo lalo yung Tourette. At yan, Doc, pwede ba yung maipasa sa mga anak nila? Yes, Meron sila? mayroong mga pag-aaral na sinasabi na genetic ito. Pero hindi natin malaman kung ito ba ay yung anak mo ba talaga magkakaroon or yung susunod sa anak mo. So, hindi pa kasi masyadong malaki ang pag-aaral sa Tourette, ng malaking malaki, na malaman na natin yung mapipredict natin agad. No? So, merong mga index case, katulad nito, wala naman daw meron sa kanila. So, pwede talaga index case sa pamilya. Pero hindi ba delikado para sa mga ride-sharing drivers? Sabihin natin may tick ka, kailangan nakafocus ka sa kalsada. Diba? Hindi ba mas delikado yan? Ayun, that's why kaya natin ito ginawa. Katulad nito, kaya natin ito ginawa para mapakita natin na kapag mas focus talaga yung pasyente, nababawasan talaga yung kanilang tics, no? So kaya focus sila. Kailangan mas focus sila. At saka tulad nito ni Marlon, 19 years na siyang nag-drive. So ano yung onset, Doc? Kasi para sa mga nanay, ano yung onset? Mga ilang taon lumalabas yan, karnero? Onset niya is around, sabi sa CDC, 5 to 10, pero pwede rin as early as 2 years old. So pagmamasdan nyo na. Ano naman yung talaga maapektuhan? Halimbawa, yung pagbabasa nila or pagsusulat? Pagsusulat, pagbabasa, at saka yung talagang gumagalaw-galaw yung ulo nila. Pwede kasi sa simula, head and neck lang talaga. So bilang magulang, parang ma-resign na kayo na kailangan yung tulungan. Ayan yung mga anak. Reminder na lang sa mga kapatid natin kapag meron silang mga nakita o nakasalumuhan, nakasalubong na merong movement na beyond yung sa nakasanayan na natin. Yun, so reminder po natin, kapag meron kayong ganyan na nakilala, na nakita, huwag po kayong matatakot sa kanila. Kinakailangan, intindihin muna natin yung kanilang kalagayan kasi hindi naman natin nalalaman kung ano kanilang mga nararamdaman. Pangalawa, kung kayo naman ay mayroong mga kasama sa pamilya na ganyan yung pinapakita, pakonsulta nyo po sa doktor para malaman natin kung ano pa ang kinakailangan natin gawin para sa kanila. Meron akong last paalala sa mga nanay. Kasi ngayon, alam nyo na. So, ikwento nyo sa mga anak nyo kasi baka meron silang mga classmate or friends. Yes. Huwag nyo pong kukutsain, huwag nyo pagtatawanan dahil po medical yan. At I'm sure hindi rin sila nagpapatawa at hindi sila natutuwa. So, intindihin natin kasi isipin nyo yung pinagdadaanan ng bata. And even the school. Mas maganda rin siguro, since napakita na natin ito sa ating mga kapatid, pakishare po nitong ating mga videos. At para makatulong din po sa mga schools na magkaroon ng awareness. Kasi usually sa mga bata, nakikita lang nila, hindi, mannerism lang. Hindi baka Tourette na pala. So, kinakailangan magkaroon din ng mas mataas na edukasyon sa schools kasi dito nagsisimula yung komunidad. At para dyan, tumutok lang kay Doc Dex. Okay. Maraming salamat, Doc Dex Makalinta. At mamaya, pagkaka-aresto ng ilang family executives na sangkot sa mga anomalyang pagbili ng COVID-19 supplies, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Ito naman, 10 lugar sa Visayas at Mindanao nagpositibo sa red tide. At 5 bayan sa Oriental Mindoro isinailalim sa state of calamity dahil sa pagkalat ng African swine fever. Pamamanhikan ng isang pamilya sa Olongapo na uwi sa trahedya matapos madaganan ng truck ang sinasakyang kotse. 4 na pasahero kabilang ang groom patay sa aksidente. Huwag po kayong alas, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga. Suportado ng iba't ibang bansa ang Pilipinas sa panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Pero ang China, kinondena ang Pilipinas sa isinagawa nitong resupply mission sa Ayungin Shoal. Tinawag na rin daw ng China ang pansin ng Philippine Embassy sa Beijing kaugnay nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang.
panghihimasok sa teritoryo ng China. Ganyan muling inilarawan ng Chinese Foreign Ministry ang pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Biyernes. Yan ay kahit pa Chinese vessels ang bumuntot at humarang sa 2 vessels ng Pilipinas na maghahatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nambomba ng tubig ang China Coast Guard sa Philippine supply vessel na ML Kalayaan. Nakita ito mismo ng News 5 at iba pang miyembro ng media. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, labag sa soberanya ng China at sa international law ang pagpapadala ng resupply vessels sa Ayungin na kung tawagin ng China ay Ren Ai Jiao. Naayon din daw sa batas ang mga naging hakbang ng China. Dagdag pa ng Chinese Foreign Ministry, tinawag nila ang pansin ng Philippine Embassy sa China kaugnay sa pinakahuling resupply mission. Pero ang iba't ibang bansa nagpakita ng suporta sa Pilipinas. Sabi ng US State Department, mananatiling kaalyado ng Pilipinas ang Washington sa paulit-ulit na panghaharas ng China. Dagdag pa ng Amerika, labag sa international law at mapanganib ang inasal ng China. Binigyan din ito na bahagi ng mutual defense ng Amerika at Pilipinas ang kanilang pag-aksyon kung may pag-atake sa mga sundalo, barko o eroplano at maging sa Coast Guard ng Pilipinas. Ang Japanese Embassy naman, sinabing hindi nila kukonsintihin ang anumang hakbang na magpapalala ng tensyon. Pati ang embahada ng New Zealand sa Pilipinas nababahala rin na nawagan sila na resolbahin ang sigalot sa mapayapang paraan. Nauna na rin nanawagan sa China ang mga ambassador ng Australia, United Kingdom at Germany na irespeto ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Kinondena rin ni Senate President Mig Zubiri ang panibagong harassment ng China. Bully raw ang China na ginagamit ang lakas nito para iligal na manghimasok sa ating exclusive economic zone. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, dapat daw ay ikonsidera ng gobyerno ang pag-adopt sa Senate Resolution No. 79 na nagre-rekomenda sa paghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly para ipatigil ang lahat ng aktibidad ng panghaharas sa Philippine vessels sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hanggang bulong-bulungan lang ang sinasabing destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni Magalong wala siyang nakikitang anumang pagkilos na hahantong sa ganoong hakbang mula sa anumang grupo. Dati ring general ng PNP si Magalong bago naging alkalde. Pero batid daw niyang may mga polis at sundalong may hinaing talaga at hindi sang-ayon sa ilang nangyayari sa gobyerno, partikular sa usapin ng korupsyon. Sa tingin ko, yung destabilization na sinasabi nila, siguro salita lang, sama ng loob, pero walang concrete na mga galaw talaga. May mga senior officers, may mga young officers na na-frustrate sa sistema nga, especially in itong issue on corruption. Pero it does not actually translate to something that would generate yung mga certain actions that would be construed as something violent to overthrow government. Muli namang nanawagan ang paretiro ng PNP Chief na si Benjamin Acorda sa mga pulis na huwag nang makisali pa sa mga nais lang manggulo. Nag-ugat ito sa isiniwalat ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na umano'y nilulutong pagpapatalsik kay Marcos ng ilang sundalo. There's no basis for demoralization, kaya nakikiusap ako sa mga kababayan natin or even from the officer corps who are talking about destab. It's not helping the country, and kung may mga nagplaplano man, it's not good for the country. Pinawalang bisa naman ng Korte Suprema ang pagkakaaresto sa family executives na sina Lincoln Ong at Michael Yang. Sabi ng Korte, nakagawa ng grave abuse of discretion ang Senado nang mas-cite in contempt sila at pinaaresto. 2021 nang i-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee ang dalawa sa pagbibigay ng umano'y mali-maling mga sagot sa pagdinig kaugnay ng pagbili ng COVID-19 medical supplies. Base sa desisyon ng Korte Suprema, nalabag ang karapatan sa due processing ni Ong at Yang. Hindi raw nabigyan ng pagkakataon ang dalawang executives na ipagtanggol ang sarili nila. Nagdeklara ng state of calamity sa 5 bayan sa Oriental Mindoro dahil pa rin sa pagkalat ng African Swine Fever. Kabilang sa isinailalim sa state of calamity ang mga bayan ng Bulalakaw, Bungabong, Nawan, Bansud at Pinamalayan.
Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang mga bayan ng Mansalay at Rojas. Bumili na raw ng karagdagang test kits ang provincial government para mapigilan ang pagkalat ng ASF. Magdadagdag din daw sila ng mga kawani na tututok sa pagbabantay laban sa nasabing sakit. Nananatili naman daw na under control ang sitwasyon. 10 lugar ang nagpositibo sa toxic quag tide ayon sa Bureau of Fisheries ang Aquatic Resources. Kabilang dito ang coastal waters ng Rojas City at Saplan Bay, coastal waters ng President Rojas, Panay at Pilar sa Capiz. Kasama rin ang Dais at Tagbiliran City sa Bohol, Tumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Gigantes Island sa Iloilo, San Benito sa Surigao del Norte at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Paalala ng BFAR, hindi ligtas kainin ang mga shellfish at alamang na makukuha sa mga naturang lugar. Bawal din ang paghuli at pagbenta nito pero pwedeng kainin ang mga isda, pusit at alimango basta't sariwa at nalinis ng maigi. Patay ang 4 na magkakaanak sa banggaan ng dump truck at kotse sa Olongapo City. Alas 11:30 kagabi na magpang-abot ang dump truck at kotse sa barangay New Cabalan. Nawalan daw ng kontrol ang dump truck. Sa tindi ng banggaan, nagmistulang pinitpit na lata ang kotse. Galing pa man din ng pamamanhikan ang mga biktima. Isinugod pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso. Hi, Coach Pia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, what specifically does alpha, beta, and gamma nutrients do to our body? MX3 ay naglalaman ng 3 uri ng phytonutrients, ang alpha, beta, at gamma nutrients. These nutrients are specific types of xanthones found in MX3. Likas na sangkap na matatagpuan sa iba't ibang prutas at halaman tulad ng mangosteen. Sila ay mayroong mga antioxidant na katangian, which means they can help neutralize harmful free radicals in the body. Ang mga free radical ay mga unstable molecules na maaaring magdulot ng pinsala sa ating body cells and may contribute to the development of chronic diseases. The content of MX3 capsule can help protect cells and tissues from oxidative stress. Bukod dito, ilang pag-aaral suggest that alpha, beta, and gamma nutrients may have anti-inflammatory effects na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating katawan. Sa makatuwid, ang alpha, beta, at gamma nutrients na matatagpuan sa MX3 capsule ay maaaring mag-contribute sa overall health and well-being. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! Takot ang dala ng nakawalang leon sa Rome, Italy. Napatigil ang mga motorista at pedestrian nang makita ang lalaking leon na pagala-gala sa kalsada. Ayon sa mga otoridad, nakawala ang mabangis na hayop mula sa isang circus. Full force naman ang mga pulis sa paghuli ng leon. Inabot ng 7 oras bago nila ito nahuli. Magandang simula sa PBA Commissioner's Cup ng Northport Batampier matapos talunin ang Rain or Shine Elasto Painters 113-103. Unti-unting pinalaki ng Batampier ang lamang mula sa 7 puntos sa first quarter hanggang 19 noong third quarter. Nagpakawala kaagad ng 35 points si Arvin Tolentino para sa Northport. Sa second game, tinambakan din ang Magnolia Hotshots ang Phoenix Fuel Masters 107-92. Mainit ang naging third quarter ng Magnolia para tuluyang makawala sa Phoenix. Early leaders ngayon ang Northport at Magnolia na kapwa may 2-0 win-loss records. Magko-concert naman po sa Singapore ang OPM artist na paborito nating lahat, si Sir Zach Tabudlo. Dadalhin din. Pasabog naman po ang latest stop ng Taylor Swift na sa kanyang Eras Tour. Oh my God, I'm a Swiftie by the way. sorry, gusto ko na sabihin. Pero ang surprise of the night, nangyari hindi mismo sa concert kundi pagkatapos. Sa viral video, kumaway pa si Taylor Swift sa kanyang fans sa backstage. Pero napansin ng fans na nandoon ang rumored boyfriend ng singer na si NFL star Travis Kelce.
Nilapitan naman siya ni Taylor Swift. Matching lips to lips. Grabe naman itong balita. Lips to lips pa. Grabe. Oh my God. Hashtag na Tavis. Pero bago ang trending kiss na yan, kitang-kita na kinilig naman si Travis habang pinapanood ang kanyang rumored girlfriend sa naturang concert. Yun naman pala, Swiftie naman pala. My gosh, may Swiftie pala tayo kasama. At sino namang hindi kikiligin pag kinis ni Taylor Swift? True. True. Diba? True naman, oo naman. Pero pressure din yun for the boyfriend. Kasi, Rumored pala. Okay, ito na, kitang-kita na tayo. Balita na. Okay. Sa kitang-kita, samahan niyo ako mamaya at titikman natin ang kutsinilyo in a classic way na inihain mismo ng celebrity-turned-entrepreneur na si Marvin Agustin. Fan na fan ng kutsinilyo na yan si Dimples. Sa mga mommy naman po dyan na hirap pakainin ng kanilang mga kids, ito po ang diskarte para ganahan ang ating mga chikiting. Gagawa tayo ng bento baon mamaya kasama po ang dalawang working mommies. At sa legal ba to? Alamin kay Attorney Buko de la Cruz ang proseso ng hatian sa naipundar na ari-arian kung ang relasyon ay nauwi na sa hiwalayan. Tuloy-tuloy lang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Matamis ang simula ng samahan pero ang ending nauwi sa walang forever. Kung mauuwi sa hiwalayan, paano ngayon ang magiging hatian ninyo ni ex sa mga naipundar na ari-arian? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko live sa Legal ba to? babe, ang ganda naman ng motor natin. James, sino to? Pinakita sa'yo sa Marilaki na may bakang angkas na babae sa motor. Sorry, Bianca. Hindi na kasi ako masaya sa relasyon natin. Ay, hindi ka na masaya. Puro na lang sorry. O dahil dyan, akin na tong motor na to. Total ako naman nagbabayad neto eh. Hindi pa pwede yan. May ambag din naman ako dyan kahit paano sa motor na yan. Attorney, ayaw ibigay ng ex ko yung motor na pinundar namin. Dapat isa lang daw ang magmayari. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ang mga live-in partners na wala namang ibang asawa at walang legal na balakid sa pagpapakasal ay itinuturing na co-owners at equal partners sa anumang nabili o naipundar nila habang sila ay nagsasama. Kahit pa mas malaki ang naibigay ng isa sa kanila. Kahit na walang naibigay na pera ang isa sa kanila, subalit siya naman ang nag-alaga ng mga anak o nag-aasikaso sa bahay, ituturing pa din na hati sila sa mga ari-arian. Halimbawa, sa motor na kanilang naipundar, maaari nilang ibenta ito at paghatian yung proceeds o napagbilhan. O kung gustong kunin ng isa, dapat suklian niya ng kalahati yung kabilang partner para maibalik ang kanyang share sa nasabing motor. Attorney, paano kung may ibang asawa yung girlfriend ko pero matagal na silang hiwalay pero hindi annulled? Nagsasama kami ngayon, pag naghiwalay kami, paano ang magiging hatian namin sa mga naipundar namin? Hati pa din kayo bilang co-owners sa inyong mga naipundar. Ayon sa Article 148 ng Family Code, ang mga live-in partners na may balakid sa kanilang pagpapakasal tulad ng may ibang asawa ay itinuturing na co-owners sa mga ari-arian na kanilang naipundar. Subalit, kapag kayo ay naghiwalay, ang share o bahagi ng partner mo na may ibang asawa ay mapupunta sa kanyang lehitimong pamilya kung saan siya kasal. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yan ha, dami nang nasagot ni Attorney Buko pero alam ko marami pa kayong gustong itanong ha. Di ba, hindi namin kayo bibitinin dahil live nandito sa studio
si Attorney Buko de la Cruz para sagutin ang ilan sa katanungan ninyo. Good morning, Attorney. Good morning. Attorney, alam mo, feeling ko maraming nakatutok ngayon. Of course. Attorney, ito na nga po, nag-post kami sa social media tungkol sa topic na po na ito. At pumili kami ng follow-up question mula sa mga netizen. Ito po ang unang tanong mula sa ating kapatid na si Romel Manzano Bautista. Bumili raw siya ng motor, pero ang nailagay niya na owner yung ex niya. Ang hirap naman pala. Pero siya naman ang nagbayad ng lahat. Naku po, parang ang daming tinamaan dito. Pwede ba niyang kunin at solohin ang motor? Ayan. I-assume natin na hindi sila kasal at mag-jowa lang sila, boyfriend, girlfriend. No? Ang cute sabihin ni Atty. Mag-jowa. Jowa lang sila. Okay. Sa ilalim kasi ng batas, pagka hindi kayo kasal, co-owner kayo eh. Pero iba yung sasakyan eh. May registration. So dahil registered owner yung isa, ang presumption ng batas, kanya yun. Ay. So, ikaw na naghahabol, pupunta ka pa sa korte para patunayan na may hati ka doon sa sasakyan. Etong tanong, pwede bang ilang owner ba pwede sa sasakyan? Pwede namang joint eh. Joint, Pwede kayong dalawang tao. Oo. Dalawa lang. Or marami. Pero kung ikaw, alam mo nang ikaw ang magbabayad, pangalan mo na yung i-registro mo. Tama. Hindi, syempre minsan nagmamahal ka, di ba? minsan lang. Paano naman daw yung mga taong ganun? Oo, nagmahal lang naman. Mahal magmahal. Mahal. Ito, may isa pa tayong tanong, Attorney, mula naman kay Mac Joseph Ojales. Kanino raw ang dapat na mas malaki ang hatian pagdating sa naipundar na negosyo? Kung yung isa ang nag-finance, pero ikaw naman ang dahilan kung bakit lumago ang naging negosyo nyo. Yeah, magandang question. Alamin natin kung sila ay kasal at kung kailan kinasal. Kung kinasal bago ang family code, August 1988, no? Kung doon ka kinasal, conjugal partnership of gains. Ibig sabihin, yung mga naipundar mo dati nung single ka, hindi kasama sa marital estate. So, kumbaga, kung ikaw nagpundar na mas malaki, sa'yo yung negosyo. Pero kung kinasal kayo after August 3, 1988, absolute community. Kahit yung mga naipundar mo nung single ka, kahit malaki ang kontribusyon mo sa negosyo, kahit yung misis mo walang naiambag, hati pa rin kayo. Unless meron kayong marriage settlement or kasunduan, prenuptial agreement or marriage settlement bago kayo maghiwalay. May cut-off pala. August 3, 1988. So, mga hindi umabot sa cut-off. 4 years old pa lang ako nun. Ayun. Ayan, at attorney, ito naman po ang tanong mula kay Nina Palladio. 10 years raw silang nagsama ng ex niya, pero ni isang kusing wala siyang nakuha katulad ng motor o appliances. May pag-asa pa ba si Nina na habulin yung ilang gamit na naipundar nila? Yan, maganda yung question eh. Nakita ko yan doon sa post eh. Hindi sila kasal. Yung mga taong nagsasama ng hindi kasal, yung live-in, may dalawang klase. Hindi nagpakasal dahil may legal impediment. May ibang asawa, kaya hindi nagpakasal. O hindi nagpakasal dahil ayaw lang nila magpakasal. Gusto lang talaga nila live-in. Magkaiba yung property regime. So kung doon ka sa may legal impediment, meron ka ibang asawa, void yung pagkasama ninyo eh. Illegal yun. So, ang meron lang pagmamay-ari nun, yung kung sino nagdala. Ikaw bumili ng washing machine, sa'yo yun. Pero kung nagsasama kayo pero hindi kayo kasal dahil ayaw lang ninyo magpakasal, co-ownership. Hati kayo ron. Kahit siya ang bumili ng washing machine, pero ikaw nagbantay sa bahay, ikaw naglalaba, hati pa rin kayo doon sa washing machine. Pati washing machine paghahati. Oh, you'd be surprised di ba? Not just. Talagang, di ba, yung iba-iba, pati vase. Parang may dapat may schedule yung washing machine, MWF, gano'n. Ayun, PCH yung S yung isa. Ito naman ha. Ito nga, napag-usapan tayo, yung mga material na bagay. Yung pets, nako ha. Pati yung pets at saka sa hatian ng savings. Ang tanong ni Ryan Bellarmino, Belen, paano kung yung personal account ni partner ay ginawa yung joint account, yung bang naipon mo nung single ka pa ay kasama din sa hatian? Ayan. Again, kailangan nating tanungin, kasal ba sila o hindi kasal? At kung kasal, kailan sila ikinasal? Kasi kung kinasal sila bago ang family code, kanya yung naipundar niya nung single siya. Pero kung kinasal siya after ng family code, well, kahit naipundar niya nung single siya, kahati na si Mrs. Ayun. Doon talaga babalik. O yung mga pets. Saan mapupunta si Baby Suzy? Yung pets, tinuturing din siyang kasama sa asset. So, depende sa inyong kasunduan. Kung pwede kayong mag-shared custody or magkano ba yung pet, suklian mo na lang. Ibigay mo yung value ng kalahati sa isang
Nako, I'm sure marami pang tanong yung mga kapatid natin. Pwede nyo pa rin kaming i-message sa aming Facebook page sa Good Morning Kapatid. Pati na rin si Attorney Buko. Handang-handang sagutin yan. Muli, maraming salamat, Attorney Buko de la Cruz. Thank you, Doc. Ngayon, mas exciting ang kitang-kita for today kasi first time, celebrity entrepreneur ang tampok natin ngayon. Kayo ba? Naalala niyo pa ba si Marvin Agustin? Oo naman! Ito si Dimples. Ano ang unang work experience mo with Marvin? Kung ayaw mo, wag mo. It's a movie ng Jolina Marvin. So ako talaga, product ako ng kanilang love team. Ayun naman. So I super love Kuya Marvin. In fact, I order this every Christmas and New Year. Ayun na nga, speaking of which, para sa akin, Teen Heartthrob, syempre, si Marvin. Pero ngayon, certified successful restaurateur na nga. At heto, may latest update tayo sa kanya. May bago siyang restaurant business. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Minsan nang nagpakilig, nagpaiyak at nagpatawa sa atin. Di na nga mabilang ang mga papel na ginampanan ng aktor na si Marvin Agustin. Pero nitong nakalipas na dekada, pinatunayan ni Marvin na mula sa pagiging heartthrob, ready na siya for more mature roles. Pero teka, bago mag-isip ng kung ano, ito ang tinutukoy ko. Nakakaya naman si Marvin Agustin pa talaga yung nag-serve sa atin. Yeah. Marvin Agustin in his most challenging role yet as a kumikitang negosyante and restaurateur. At ang kanyang pinakabagong handog, ang Kochi by Marvin. Very personal yung journey sa akin itong cochinillo. These are actually the dishes that I enjoy cooking for my friends and family. And some of the dishes here also is like yung menu namin is like a collection of dishes from family and friends. Matatagpuan sa Taguig, mix ng classic Spanish at Filipino favorites ang inihahain sa Kochi. Gaya na lang ng kalyos, escabeche, sinigang na corned beef ang laman topped with makamandag na bone marrow. Kare-kare, ang kanilang chismosa na guess what? Gawa sa tenga ng baboy with kinilaw on the side. At syempre, ang bida sa handaan, ang cochinillo o yung oven-roasted na biik. Alam nyo ba ang mga specialty na ito? Nagsimula lang sa tahanan ni Marvin. Gaya ng karamihan sa atin doong pandemya, baking ang salarin. Natuto akong gumawa ng banana bread, carrot cake, iba-ibang cakes. So from my small oven, halos everyday ako nagbe-bake at long hours, 16, 18 hours. Wait, talaga? Oo, kasi medyo dumami yung orders. So napalipat sa malaking oven. So yung almost everyday, naging 3 times to 4 times a week. At dahil napabilis ang pagbe-bake, madalas nababakante ang malaking oven ni Marvin. Dito lang nalulubos ang ubod pamanding mahal na oven. Dito na niya naisip ang panibagong putahe. And there was also that time that I was craving for roast pork. Meron akong natikman na yung cochinillo nga from Spain, from Madrid, na sobrang sarap. Yung supplier namin, he was kind enough to bring the pig at home. Of course, na siya, dressed na. Yes. Tinuruan niya lang ako mag-butterfly, tapos nilagay ko yung rub at flavor na gusto ko. Medyo nakachamba, medyo masarap. Tapos yun, I posted it. Ayun, ganun din. Biglang maraming mga taong nag-inquire if I want to sell. Pero naging malaking dagok din kay Marvin ang naging buhos ng orders noong Kapaskuhan ng 2021. Maraming customer ang nagreklamo na kesyo sunog o di kaya ay undercooked at di malutong ang nakuha nilang kutsinilyo. Just like how we approach any challenges, you face it head on. And that's what I did. We addressed yung problems. We talked to every customer that we had problems with. And some of them became, more loyal to us. Sa dami nga naman daw ng pinagdaanan ni Marvin, eto pa ba ang di niya kakayanin? Bago pa man pumasok sa showbiz, nagbabanat na ng buto si Marvin sa iba't ibang restaurant. I was working in the F&B industry already as mascot, waiter, cook, bartender, cashier, kung ano-anong pinasok ko na. I guess first love never dies. So yun talaga yung gusto kong gawin noon. Pero ang kanyang pagiging waiter ang siya ring nagbukas ng pinto sa kanya sa showbiz. Doon sa branch ng Tia Maria sa Alabang, I became the local store marketing staff. And one of my roles is to go to TV stations pag may bar hosting. Since kaya kong mag-set up ng buffet, kaya kong magluto, kaya kong,
pinagkatiwalaan din ako even to speak for the brand. Kaya ako yung pinapadala kasi all around ako. Sobrang flexible. Okay. So pumunta ka para ito represent the brand sa isang show. Yes. At doon na nagsimula. Doon nagsimula. Pero tila ayaw talaga siyang tantanan ng pagkain. Nang sumikat na nga sa showbiz, kinuha siyang endorser ng isang popular na food chain sa bansa at parte ng naging bayad sa kanya, sarili niyang franchise. Yung opportunity dumating nung kinuha ko ng Mr. Donut as an endorser. Of course, do may talent fee yun supposedly. Sabi ko, wag na lang yung talent fee, ano na lang, stores na lang para gusto ko kasing matutunan yung negosyo ng food business na talaga. So that was my exposure into the business. Ngayon nga, namamayagpag pa rin ang ibang restaurant ni Marvin gaya ng Sumo Sam, Taiku Hong Kong Roast, Wolfgang Steakhouse at Condwi. Nag-aral pa nga si Marvin sa culinary school at magpasa hanggang ngayon, hands-on pa rin siya sa negosyo. Kailangan talaga ba plato? Classic. Ito yung classic way of serving in Spain. Right. But of course, they can use knife. Whatever, They can use platito. Yes, pwede din. Okay. Yun. Unang bagsak pa lang yung plato, alam mo, crispy. Ayun naman. Tingnan na natin to. Isang buo. Ayan. Enjoy natin. Okay, give me na malutong. Siguro marinig na ninyo, no? Yan naman. Pero panalo nga yung flavor. At hindi lang ang kutsinilyo ang panalo, kundi maging ang ibang putahing inihain nila. Maging si Marvin nga, di na rin nakapagpigil. Sarap ng bono. Para kay Marvin, full circle moment ang pagiging restaurateur. Kumbaga, bumalik lang siya sa kanyang tunay na first love, ang paghain ng masasarap na pagkain. At dahil mahal niya ang kanyang ginagawa at napapasaya siya nito, kahit mahirap, patuloy lang daw si Marvin sa pagtuklas ng mga pagkaing magpapakilig sa ating mga sikmura at puso. Napapapikit siya. Wow, eto may pasample sa studio. Tara na, Tikim Squad! Sige nga, gano'n natin. Pinull up ko na yung ano ko para short tayo. Ready na, lalaban na. Dahil ako ang may plato, ako lang din nakakain. So, dito siya, tapos... Oh my God! Napakasarap. Narinig, At saka yung, alam mo, aral na aral ako kasi in-order namin to sa bahay. Oo. Tama yung kaya na. Pwede ASMR yan, ha? Pwede. Okay. Okay, Jess, kumain ka na. Teka lang. Kumain ka na. Gusto na agad kumurot ni Let's try. Can we please? Go! Tapos birthday girl na itong ano una. nila. Yes! Syempre! Yan yung rub. Yung binadala nila Ito sa yung atin. rub. Oh. Okay, so haluin natin. Ayan, napapa-happy dance na si Dimples. Kuya Marvin's kutsino is the best. Talaga naaamoy ko nga. Mas masarap pa siya pag may rub. So pwede mong i-dip, pwede mong i-dip or pwede mong ano ba to? Basta no double dipping. No double dipping. ASMR natin to, ha? Ito, ha? My God, Kuya Marvin. Kuya Marvin. Oo, padala niya yan sa'yo for your birthday. Ayun, narinig. Masarap. At saka yung wala na nagpa-plato. Dire-diretso Ito yung lang. Yesa, dumating yung kutsinilyo alas 10 ng umaga. Okay. 10:40 na. 40 minutes na, crispy pa rin. Oh, yeah. Ito yan. Perfect for the holidays. Manalo. Ito na. Sorry, ito na pala. Kasi nakalimutan ko na yung gagawin ko. May work pala tayo. Akala ko kakain lang tayo dito. Nandito pa man yung mga boss ko. Ready na po ba? Okay. Manalo na habang nanonood, mga kapatid, mag-selfie while watching Good Morning Kapatid. Ngayon, pwede na po kayong pumusing sa TV. Kuna na ang letrato na yan. At mag-posting tayo para kasama kayo sa selfie. Okay? I-PM lamang po sa amin ang official Facebook page, Kagumoka. Go and selfie na. Yun. Kung gusto nyo hawak nyo rin yung mga plato nyo, yung mga ngayon lang nag-aagahan. Yes! Oo, nag-aagahan. Ayan, at eto nga po sa aming pagbabalik, patok na bento baon para ganahan kumain. Ang ating mga chikiting, tayo mismo ang gagawa kasama ang dalawa nating working moms. Diba? Oh, ito, sa aking pag-iikot, alamin natin kung anong naisip ng ating mga kapatid kapag nababanggit ang ating bagong kapatid na si
Dimples Romana. Mamaya po yan sa Tanong Ko Lang. At mamaya makikijam sa atin ang OPM alt rock icon na si Barbie Almonte. Excited na tayo dyan! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw, nagumising na maaga pero late ka pa rin nakarating sa trabaho. At ikaw, naghihintay sa panganak ng aso mo. At ikaw, na nakikisaya sa amin dahil birthday ng mag-iisang Dimples Romana. Tanungan muna tayo mga kapatid. Ano ang natatandaan mo kapag naririnig mo ang pangalang Dimples Romana? Tanong ko lang. Dumating na ang may-ari ng pulang maleta. Hindi ako si Dimples Romana, ang bagong magpapagod sa morning nyo. Pero tanong ko lang, anong natatandaan mo kapag naririnig mo ang pangalang Dimples Romana? Ano yung natatandaan mo kapag naririnig mo ang pangalang Dimples Romana? Ay, mayaman yun. Di ba may-ari ng sardinas? Daniela Mondragon! Yeah, tama. Okay, so kapag magiging BFFs kayo ni Dimples, ano kayang gagawin yung bonding? Siguro yung ginagawa nilang Thursday Barkada. Di ba? Yung sa movie nila ni na Bea Alonzo, John Lloyd Cruz. Yung kakain lang kami sa Samgyup. Sa Samgyup! Anong unang impression mo kay Dimples? Ay, parang sisterly siya. Mabait, gano'n. Di ba? Kali po ba si Dimples Romana? Opo. Yes! Wow! Excited na excited si Mami, oh. Hi, Dimples! I love you, Dimple! Idol yan. Ate Shona, tanong ko lang, ano po yung natatandaan nyo kapag naririnig nyo ang pangalang Dimples Romana? Ang natatandaan ko ay napakaganda niya. Magaling mag-acting. Sa lugar namin, yan talagang idol na idol namin. Saan mo siya huling napanood? Sa ano po, dito saan ba yun? Nag-outing kami. Saan? Kadenang Ginto. Kadenang Ginto. Gintong Maleta. Maleta. Well-known actress. Matagal na sa industry. Why do you think well-known actress siya? Kasi parang ever since bata pa ako, nakikita ko na siya sa screen. Endorser din siya ng like mommy product. Lahat ng mommy stuff. Ano yung natatandaan mo kapag narinig mo ang pangalang Dimples Romana? Kadenang Ginto po. Kadenang Ginto. Ano yung pangalan ng character niya dyan? Daniela Mondragon. Meron ka bang message para kay Dimples Romana? Sana ma-shoutout nyo sa palabas nyo. Dimps, shoutout kay Leo on the show. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. At welcome kay Kapatid Dimples sa Good Morning Kapatid. Thank you so much, kapatid kong Jazz. At syempre, shoutout kay Leo at sa lahat ng mga kapatid nating na-interview. Thank you po. At ramdam na ramdam ko ang edad ko sa mga komento ninyo. Thank you. Ang importante, hindi halata. Eto na, sa mga working mommies naman po dyan, ako siguradong hirap kayong bantayan kung nauubos ba ng inyong mga chikiting ang mga baon nilang pagkain kasi pwedeng pinamimigay lang nila. So siguruhin natin na talagang nakakain nila yung baon nila. Alam niyo po ba na may paraan para mas ganahan silang kumain? Patok po ngayon ang bento baon ideas na talaga namang healthy at masarap, cute pa. Meron pang iba't ibang shapes, designs, mga kulay. Expert po dyan, sina working moms Vern at Graciela. Ganda naman. Kaya naman po, tuturuan nila tayong gumawa ng bento baon live. Good morning, Mommy Vern and Mommy Graciela. Good morning. Ang gaganda naman ng mga mommies na ito. Okay, ano pong mga work nila at ilan po ang inyong mga anak at age? Okay. Ako po, I'm a mom of 3. Wow, amazing. Me also. So meron po ako 8-year-old, 3 years old, tsaka po 9-month-old na baby.
Ay, wow. Nabisi ka, Mami. Yes po. Pareho tayo. Yes, Mami. Ako po may-ari po ng isang agency. Tapos, isa lang po yung anak ko, na 10 years old po. Wow, okay. So, ano naman yung daily schedule nila? Kasi sa'yo, 3. Sa akin po kasi, nagtatrabaho po ako sa gabi, pero work from home po. Okay. As a customer service representative. Then, after po na mag-out ako from work, diretso mommy duties na po. Okay, that's very difficult, I have to say. Kasi I know a lot of moms work at home and yet akala natin mas madali yan dahil nasa bahay sila. No, mahirap. Ikaw naman, Mami. Since kami po yung nag-open ng agency, hawak ko po yung oras ko. So, focus po ako sa anak ko. Okay, wow. Okay, wait. So, now that we're doing the bento, I can see meron tayo dito. Gusto ko lang ipakita, napaka-cute. Gawin na natin, i-ano nyo na ako, ipakita nyo sa akin kung paano gagawin. Siya? Yeah, pwede tayong, I think, sabay, no? Okay. Pwede naman natin sabay gawin. Ito kasi may rice, tapos may purple. Food coloring po ba Yes to? po, yun lang po. Pero safe naman siya na Opo, food coloring for kids. Tsaka super konti lang po yung paglagay. Okay, sige. Let me see. So, we start with a sandwich. I love sandwiches. It's very easy to make, no? I put on the spread. That's my favorite. Everybody knows it. So, eto, paano gawin, Mami? Tingnan ko nga. So, sandwich, regular loaf bread po. And then, mag-add lang po ako ng lettuce. Lettuce. Okay. Kung walang lettuce, anong pwede? Kasi minsan mahal din yung lettuce, ha? Ang ginagawa ko po is naglalagay po ako ng cheese spread. Or kung hindi na, kung wala naman po is cucumber. Okay, cucumber and cheese spread. Tapos ikaw, Mami, halika, sabayin na natin. Sa rice po. Sa rice. Ginagawa ko, nilalagay ko siya sa cling wrap, tapos imo-mold ko siya, depende sa gusto kong shape. Kasi yun yung dapat, na pag may cling wrap, mas madali natin i-shape. Yes po. Okay, patingin na ka, Mami. Tapos ito. Sige. Ayan. Ang ganda kasi dalawa yung alternative na binibigay sa atin. Isang pang kanin, isang pang sandwich. Kasi totoo yun, may mga batang mas gusto nila sandwich yung kinakain. Minsan, mas gusto nila kanin. So, we put the cheese already and then the loaf again. Yes po. No? Okay. And then, the ham. Yes po. Ay, ang sarap. Parang, baka ako na lang ang magbento. Baka sa akin to. Baka hindi sa bata. Baka dahil gagawin natin to. Okay, Mami. So, yan. Binibilog na ni Mami doon yung Tapos, kanya. inaano ko na lang po, sineset up ko na lang sa lagay na. So, yun yung ears, yung maliliit na yun. Opo, yes po. Cute! Ay, gusto ko lang pakita sa mga mommies natin, mga daddies dyan. O, tingnan mo. Nasaan yung camera natin? Saan ba natin ipapakita? Dito ba? Ayan o, look o. So cute. Look at that. It's so cute. That's a cat? Tama ba ako? Yes po. Okay, and this is a cartoon character. Si Buzz Lightyear. Si Buzz Lightyear to. Cute. Okay, at may grapes pa. Okay, may chicken. Okay, Mami. Eto, may cookie cutters ka or shape cutters. Yes po. Ganito, pakita natin sa kanila. So, ayan po siya. Kung meron kayo nito sa bahay, yan ang gagamitin natin. Ginagamit to for cookies talaga, di ba? Okay. Tapos, when you do this, ginagawa nyo din ba to with the kids? Kasi parang masarap na bonding din siya, di ba? Minsan po, pagka wala pong pasok sa school. Okay. Sa akin po hindi. Surprise lagi ang baon niya. cute. So, every time Kakaiba nag-open siya ng baon, pipicturean niya, sisend niya sa akin, Mami, ang ganda ng baon ko. Oh, tsaka Instagrammable siya. Okay. Ayan, ako talaga na-excite ako kasi ang sarap makita na ang ating mga mommies really take the time to make baon for their kids. Kaya naman, maraming salamat po sa ating mga working mommies, Mommy Vern Mendoza and Graciela Quijano. Balik naman tayo sa aking kapatid na si Justin. Hi! 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 At sa aming pagbabalik, OPM Jamming muna tayo! Yes, sabay-sabay natin pakinggan ang bagong awitin ni Pinoy alt rock icon Barbie Almalvis live. Katabi natin! Tuloy-tuloy lang ang good vibe. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! I should have been there when he called. 20 times I recall, but it's been 5 years. I was living fast, squeezing to the last drop of dopamine. But it's not what it seems, 'cause I know that you're come down, and I need you, but I can't.
Malvis. Thank you. Good Thank you, everybody. Good morning, Pero everyone. Bago mag-promote isang papyaw, napakakalmado kasi saka pag nakita na si Barbie, ang countenance niya parang ang bait-bait eh. Pero Wicked Heart yung title nung kanta. Ano bang hugot nun? Hugot. Oh, well, di ba lagi natin naririnig, follow your heart, di ba? Yes. Pero ewan ko sa inyo kung ako lang ba to. Pero ako, dati, ginagawa ko palagi yon, follow my heart. Pero I realized it got me into a lot of trouble. Pag lagi, ewan ko, ganun din ba kayo? Kaya, yun nga na, the title of the song was inspired actually by a verse that says that the heart is deceitful above all. Jeremiah. And Tama yes, ba? and wicked and desperately wicked. So, yung parang siyang prayer sa akin na sana baka may iba pang bagay kaysa sa heart na dapat sundin. Siyempre maganda yung heart, importante Balance. siya. Pero hindi siya pwedeng siya palagi leader sa buhay kasi gumugulo yung buhay pagka gano'n. So, yun, that's what the song Grabe is naman about. po, Miss Barbie. sorry. Pag birthday mo, parang may sinasabi ba si Ako. Experience ko lang yun. It's true though. Very timely, very timely. Okay, Happy imbitahan na natin birthday. ating mga kapatid, Barbie, para tangkilikin na yung bagong Yes, single. thank you everybody. Thank you for this opportunity to play Oh, for you. gosh, thank you for Yeah, waiting please stream Wicked Heart. It's out now on all platforms. So maraming Yes. salamat po. Papakinggan ko yung lyrics niyan. Yes. Alright guys, as promised tayo, announce na namin na ang nanalo sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Buenas ka this morning. Sino yan? Ito Sino na. yan? The winner is Rebel Manguera. Congratulations! So, ang buwan naman ng winner sa aming pa-contest. Patingin naman yung selfie. Sabi ni Jess ako. May pa-Christmas hat ka I siya. love it. Pasko. Pogi. Okay. Para kay Rebel, kukontak din kayo ng aming mga producer para malaman ninyo kung paano i-claim ang inyong papremyo na 500 peso loan. Yay! At syempre, pasalamatan din natin ang mga supportive partners for today's event. Una na dyan, ang Bandang Kawayan. Maraming salamat, Bandang Kawayan. Thank you. Nagpamala sa atin ng Fiesta Feels. Sa December 10, 6 p.m., samahan sila sa kanilang Golden Anniversary sa Rizal Park Open Air Auditorium. At yes, salamat ng marami sa Clary Dane Event Solutions para sa pa-fiestang setup natin. Ayan, ang ganda-ganda. Maraming salamat po. Super thank you rin sa mga Zumba buddies natin sa Mandaluyong sa kanilang Mamma Mia dance. Ayan o, Mamma Mia. Yan. At salamat din sa White House Taguig para sa ating catering. Napakasarap. Maraming salamat po. At maraming salamat sa Brew Buddy PH. Thank you po ng marami yun sa ating mga kakape for this morning. At salamat din sa LSS Pack Meals. Maraming salamat. Emrys Bulaluhan at Tapsihan. Maraming salamat po. Arnold Balaba ng AA Bicho Bicho with Cheese. Maraming salamat, Arnold. At po sa ating mga sponsors at sponsors ni Dimples na nagpadala ng birthday cake na napakadami. Napakadami. Sakit sa ulo. Joke. Maraming salamat po. Ang sarap. Sweetness overload tayo. Okay. And that's it para sa ating nakakangiting Monday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Okay, isang makabuluhang umaga na naman ang nahitid namin sa inyong mga tahanan. Mga kapatid, 42 days to go. Yun na. Pasko na. Wow. 42 days. Okay, sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning, mga kapatid. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Balik kayo bukas, gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ng inyong fave morning kasalo. Pero happy birthday din po! Ito! Good morning, kapatid! Tahimik, nakikinig sa awit ng hangin. Kasama ng hangin, luhang daloy ng tubig. Sa ilog natin naglilihim. Tahimik sa
dilim. Ngiti kasama ng hangin, luhang daloy na